Isipin mong nagmamaneho ka sa isang tulay. Pero kapag tumingin ka sa ibaba, parang wala nang katapusan ang lalim ng bangin. May mga tulay sa mundo na hindi lang basta dinaraanan. Para silang mga kalsadang nakabitin sa langit. Daan-daang metro mula sa lupa, ilog at malalalim na canyon. At ang mas nakakagulat, marami sa mga ito ay itinayo sa mga lugar na dati ay halos imposibleng tawiran. Sa countdown na ito, makikita natin ang 9 na pinakamataas na tulay sa mundo, batay sa taas ng bridge deck, mula sa pinakamalalim na bahagi sa ilalim nito. Pero bago ang lahat, baka pwede muna ako makahingi ng like at pakisubscribe na rin ang aking channel. Sobrang halaga po sa akin ito. Maraming salamat po. Simulan na natin. Tara. Sa taas na humigit kumulang 390 meters, ang Baluarte Bridge ay parang isang manipis na linya na nakasabit sa ibabaw ng napakalalim na canyon. Matatagpuan ito sa Mexico at bahagi ng Durango-Mazatlan Highway, isang mahalagang ruta na tumatawid sa mabundok na Sierra Madre Occidental. Binuksan ang tulay noong 2013 at may main span itong humigit kumulang 520 meters. Pero bakit ito nakakatakot tawiran? Dahil kapag nasa gitna ka na ng tulay, napakalayo ng canyon floor sa ilalim mo. Ang taas na 390 meters ay halos katumbas ng isang napakataas na skyscraper. Pero imbes na nasa paligid ng mga gusali, nasa ibabaw ka ng isang malawak na bangin. At kapag mahangin, mas ramdam mo kung gaano kakaliit kumpara sa tanawin. Ang pinaka-cinematic na bahagi. Habang umaandar ang sasakyan, ang highway ay tila nawawala sa ulap at bundok. Sa ibaba, isang napakalalim na kanyon. Sa harap, isang makitid na daan. At sa pagitan ng dalawa, isang tulay lang ang naghihiwalay sa iyo sa kalaliman. Sa China naman, matatagpuan ang isang tulay na parang direktang tumalon mula sa isang bundok papunta sa isa pa. Ito ang Qingshui River Bridge na may deck height na humigit kumulang 406 meters. Binuksan ito noong 2015 at isang suspension bridge na tumatawid sa malalim na Qingshui River Valley sa Guizhou. May main span itong humigit kumulang 1,130 meters. At dito nagiging interesting ang engineering. Hindi kailangang gawing napakakapal ng buong tulay para kayanin ang bigat. Sa halip, gumagamit ito ng malalaking suspension cables na kumukontrol sa bigat ng roadway at ipinapasa ang puwersa papunta sa mga pangunahing support structures. Pero para sa driver, iba ang pakiramdam. Habang papasok ka sa tulay, unti-unting nawawala ang bundok sa ilalim mo. Sa ibaba ay isang lambak na daan-daang metro ang lalim at kapag tumingin ka sa gilid, parang nasa himpapawid ang highway. Isang maling tingin lang pababa, sapat nang ipaalala kung gaano kataas ang iyong kinaroroonan. Kung akala mo ay hanggang 400 meters lang ang taas ng mga tulay sa listahang ito, may isa pang naghihintay. Ang Zhangkejiang Bridge sa Guizhou, China, ay may deck height na humigit kumulang 410 meters. Isa ito sa mga mas bagong high bridges na pumasok sa ganitong klase ng ranking at binuksan noong 2024 bilang bahagi ng expressway network sa mabundok na Guizhou. Ang Guizhou ay kilala sa napakaraming malalalim na kanyon at matatarik na bundok, kaya sa halip na gumawa ng napakahabang kalsadang paikot sa bundok, gumagamit ang mga engineer ng tulay para direktang tumawid sa mga bangin. Pero hindi ibig sabihin na madali itong gawin. Kapag ganito kataas ang isang tulay, kailangang paghandaan ang malalakas na hangin, vibration, bigat ng mga sasakyan, at patuloy na stress sa structure. At para sa mga taong takot sa heights, siguradong hindi ito ordinaryong road trip dahil habang nasa gitna ka ng tulay, ang mga bundok sa paligid ay maaaring nasa parehong level mo, habang ang lupa sa ilalim, mahigit 400 meters ang layo. May mga tulay na mataas, may mga tulay namang napakataas, at pagkatapos, may Yachi River Bridge. Ang tulay na ito sa Guizhou, China, ay may taas na humigit kumulang 434 meters sa ibaba ng deck. Isa itong cable-stayed bridge na may napakalaking 800-meter main span at binuksan noong 2016. Makikita rito ang kombinasyon ng napakalaking steel structure at mga cable na nakaayos mula sa matataas na towers papunta sa roadway. Pero may kakaibang twist. Ang opisyal na clearance figure ay maaaring mag-iba depende sa reference point dahil ang tulay ay tumatawid sa reservoir area.
Gayunpaman, ang commonly cited deck height mula sa malalim na bahagi sa ilalim ay humigit kumulang 434 meters. At kapag nakatayo ka rito, mahirap paniwala ang highway ang nasa ilalim ng iyong mga paa. Ang mga sasakyan ay nagiging maliliit na parang laruan. Ang mga bundok ay tila nasa ibaba. At ang kalsada sa harap mo, parang isang tuwid na linya papunta sa langit. Sa number 5, lumalapit na tayo sa kalahating kilometro ang layo mula sa bridge deck hanggang sa ibaba. Ito ang Jinan Bridge sa Yunnan, China. May deck height itong humigit kumulang 461 meters at binuksan noong 2020. Isa itong suspension bridge na tumatawid sa Jinsha River at bahagi ng Chengdu-Lijiang Expressway. At ang pinakakahangahangang bahagi, napakalalim ng river valley na kailangan mong gumamit ng napakalaking suspension system para maitawid ang roadway mula sa isang bundok papunta sa isa pa. Kapag nasa gitna ka ng tulay, hindi mo makikita ang normal na urban skyline. Ang makikita mo ay bundok, napakalawak na lambak at sa ibaba, isang ilog na tila napakaliit dahil sa sobrang layo. Pero ang 461 meters ay hindi lang numero. Isipin mo ang isang gusaling halos kalahating kilometro ang taas. At pagkatapos ay isipin mong nagmamaneho ka sa ibabaw nito. Sa puntong ito ng countdown, isang bagay ang malinaw. Hindi na ordinaryong road trip ang tawid na ito. Papasok na tayo sa top 4 at ang susunod ay ang Puli Bridge sa Yunnan, China. May deck height itong humigit kumulang 485 meters at binuksan noong 2015. Isa itong suspension bridge na may main span na humigit kumulang 628 meters at bahagi rin ng Hangzhou-Ruili Expressway. Ang Puli Bridge ay itinayo sa isang lugar kung saan napakalalim at matarik ng terrain. Dito makikita kung bakit mahalaga ang ganitong uri ng engineering. Sa halip na bumaba at umakyat muli sa matatarik na bundok, maaaring gamitin ang tulay para gumawa ng mas diretsyo at mas mabilis na highway connection. Pero may kapalit, ang taas. Kapag nasa roadway ka, halos 500 meters ang pagitan mo at ng pinakamalalim na bahagi ng valley. Sa ganitong distansya, ang mga puno at sasakyan sa ibaba ay nagmumukhang maliliit na tuldok. At kapag makulimlim ang panahon, maaaring mawala pa sa paningin ang ilalim ng canyon. Parang nagmamaneho ka sa isang highway na literal na nakabitin sa ulap. Halos kalahating kilometro, yan ang taas ng Cedar River Bridge. May deck height itong humigit kumulang 496 meters. At bago dumating ang Duji Bridge noong 2016, ito ang pinakamataas na tulay sa mundo. Binuksan ito noong 2009 at isa itong suspension bridge na may main span na humigit kumulang 900 meters. Pero hindi lang ang taas nito ang kahanga-hanga. Ang construction nito ay naging isang engineering challenge dahil napakalalim at lawak ng gorge. Para maipasok ang unang pilot cable sa kabilang bahagi ng canyon, gumamit ang construction team ng rocket launch pilot line, isang hindi pangkaraniwang paraan na naging bahagi ng kasaysayan ng tulay. Isipin mo yun. Sa halip na simpleng ihatid ang unang cable mula sa isang gilid papunta sa kabilang gilid, kailangan pang gumamit ng rocket dahil sa kondisyon ng terrain. At kapag natapos na ang tulay, isang highway ang lumutang halos 500 meters sa ibabaw ng gorge. Sa ibaba ay kalaliman, sa itaas ay langit, at sa gitna, isang tulay na tila imposible noong unang tingin pa lang. Bago natin makita ang bagong hari, kailangan muna nating balikan ang tulay na minsang tinawag na pinakamataas na tulay sa mundo. Ito ang Duje Bridge, na kilala rin bilang Beipanjiang Bridge. May deck height itong humigit kumulang 565 meters at binuksan noong 2016. Isa itong cable-stayed bridge na may main span na 720 meters na nagdurugtong sa Guizhou at Yunnan sa China. Para maunawaan ang 565 meters, isipin mo ang isang gusali na mahigit kalahating kilometro ang taas. Ngayon, alisin ang mga palapag at palitan ang mga ito ng isang highway na nakalutang sa ibabaw ng canyon. Iyan ang Duje Bridge. Sa loob ng ilang taon, ito ang simbolo ng kung gaano kataas kayang pumunta ng modern bridge engineering. Pero noong 2025, may dumating na tulay na mas mataas pa. Isang bagong structure na kayang lampasan ang record nito ng napakalaki. At ngayon, oras na para makita kung gaano kataas ang bagong hari.
At ito na ang tulay na hindi lang mataas, kundi record-breaking. Ang Huajiang Grand Canyon Bridge sa Guizhou, China ay may bridge deck na humigit kumulang 625 meters mula sa pinakamalalim na bahagi ng canyon. Binuksan ito noong 2025 at nalampasan nito ang dating record ng Dujie Bridge. Para ma-imagine ang 625 meters, isipin mong nasa ibabaw ka ng isang gusaling mas mataas pa sa 600 meters. Pero dito, wala kang elevator, walang concrete floor sa pagitan mo at ng ibaba, mayroon kang roadway. At sa ilalim nito, isang napakalalim na canyon. Ang bridge mismo ay humigit kumulang 2,890 meters ang kabuuang haba, habang ang main span ay nasa 1,420 meters. At higit sa lahat, binago nito ang mismong biyahe sa lugar. Ang dating pagtawid sa napakahirap na terrain ay maaaring gawing ilang minuto na lamang sa pamamagitan ng bagong highway connection. Pero sa footage, ibang kwento ang makikita mo. Kapag nakatingin ka mula sa bridge deck, parang nagtatagpo ang kalsada at langit. Sa ibaba, 625 metro ng kawalan. Sa paligid, napakalalaking bundok. At sa gitna ng lahat ng iyon, isang tulay na parang literal na lumulutang sa langit. Mula sa Baluarte Bridge na 390 meters ang taas, hanggang sa Huajiang Grand Canyon Bridge na umaabot sa 625 meters, ipinapakita ng mga tulay na ito kung gaano kalayo ang narating ng human engineering. Dahil minsan, kapag masyadong malalim ang bangin, hindi na kailangang iwasan. Tinatayuan ito ng tulay. At kung sa tingin mo ay nakakabaliw ng magmaneho sa isang tulay na daan-daang metro ang taas, hintayin mo ang susunod nating countdown. Dahil sa mundo ng engineering, mukhang wala pang limitasyon kung gaano kataas ang kayang abutin ng tao.